Isinugod na nga ni Lara ang kanyang ama-amahan at pinagpapatay pa niya ang lahat ng mga tauhan nito. Sa pagpasok niya sa loob ng bahay, tinutukan niya kaagad ng baril si General Carillo. Nagulat naman ito si General Carillo sa ginawa ni Lara sa kanya at matapang pa niyang pinagsabihan si Lara na ang baril kapag itinutok, handa siyang dapat iputok. Galit naman sinabihan ni Lara si General Carillo ang tagal na siya nitong niloloko. Sinabihan ni General Carillo si Lara na iniligtas niya ito sa sindikato, kinupkop, tinuruan, binigyan ng direksyon. Galit na tinanong ni Lara ang kanyang ama-amahan at para ano? Para hugasan yung mga kasalanan niya. Galit naman sinabihan ni General Carillo si Lara para ilagay siya sa tamang panig ng kasaysayan. Sinigawan naman ni Lara si General Carillo at galit niya itong sinabihan na tumigil na ito. Ginawa niya iyon dahil ginagamit siya nito. Ginamit niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ginamit niya ang kanyang kagustuhan ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Dahil para saan? Gusto niya na gawin siya nito tapat na alagad niya. Gusto niya maging sunod-sunuran siya nito. Siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Idinidinay pa ni General Carillo na hindi siya pumatay sa mga magulang ni Lara. Pero sa pagkakataon na ito, hindi na nito maluloko si Lara. Ngunit biglang dumating si Felix at tinutukan niya ng baril si Lara. Nakikiusap naman si Felix kay Lara na huwag niyang ituloy. Huwag niya itong gagawin. Pero hindi nakinig si Lara sa sinabi ni Felix at itinuloy pa rin niya ang balak niyang gawin kay General Carillo. Kaya sa pagkakataon na ito, napilitan si Felix na patayin nito si Lara. Humahagulgol naman si General Carillo nung nakita niya si Lara na nakahandusay na ito at wala nang hininga. Pati rin si Felix na paiyak din ito nung napatay niya si Lara. Itinapo naman ni Felix ang bangkay na katawan ni Lara mismo sa harapan ng India at tumingi naman siya ng tawad kay Lara nung napatay niya ito dahil ayaw niya kasi makinig sa kanya. Kinabukasan, nagulat nito si Dr. Teresa nung wala na sa kanyang drawer ang sample para ipa-DNA niya ito. Sa pagpasok nila Marcos at Jalil sa headquarters, nadatnan na lamang nila si Felix na nagwawalan na ito at umiiyak ng gusto sa pagkamatay ni Lara. Kaya nagtanong nito sina Jalil at Marcos kay Azuelo kung ano ang nangyayari at nasaan si Lara. Sinabihan ni Azuelo sina Jalil at Marcos, hindi pa ba nakakarating sa kanila ang info na si Agent Lara natagpuan kagabi sa harap ng Inlia, nakabalot sa body bag at patay na ito. Sobrang nagulat naman ito sina Jalil at Marcos at hindi sila makapaniwala na ito ang mangyayari kay Lara. Napatanong nito si Osman kung sinong pwedeng gumawa nito kay Lara. May kutob naman sina Marcos at Jalil na posibleng si General Carillo ang pumatay kay Lara. Pero hindi nila alam na sa harapan lamang nila ang pumatay kay Lara. Sa pagdating ni General Carillo sa India, napahagulgol pa ito nung nalaman niyang nangyari kay Lara. At napakagaling nga nitong umarte katulad ni Felix. Marami silang napauto nito. Pwera lamang nila Jalil, Osman at Marcos na hindi sila naniniwala na walang kinalaman si General Carillo sa pagkamatay ni Lara. Napapaisip naman ang team ng Task Force Alpha sa pagkamatay ni Lara at wala pa silang nakikita sa CCTV kung sinong nagtapon sa bangkay ni Lara dahil sa mismong blind spot ng security camera na binagsak ang body bag. Mukhang kabisado na nagtapon ng buong perimeter. Nagulat naman si Jamila nung nakita niya sa balita na patay na si Lara. Nasumugod pa nga ito kagabi sa kanila at nalaman pa ni Lara kung ano ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Kaya napatanong nito si Jamila sa kanyang ama na hindi kaya sindikato pumatay kay Lara. Ang sabi ni Dato Raman na posibleng sindikato ang may gawa kay Lara. Makapangyarihan ang mga tao sa likod ng sindikatong yan. Pwede nilang gawin kahit anong gusto nila. Napahanga nga si General Carillo sa ginawa ni Felix. Dahil sa kanyang ginawa, napatunayan niya na loyal ito sa kanya. Kailan matatapos ang kasamaan ni General Carillo? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood vs. Duty.